Ako si Prinsipe Ramon, ang panganay na tagapagmana ng kaharian ng Alta. Simula pa noong bata ako, nakatanim na sa isipan ko ang mga pangarap na bumuo ng isang mas makatarungan at mas mapayapang kaharian. Subalit, hindi ito magiging madali. Sa kabila ng aking magandang hangarin, may isang balakid na hindi ko inaasahan. Ang prinsipe ng katabing bayan, si Prinsipe Julio. Si Julio ay isang taong puno ng ambisyon. Sa una naming pagkikita, agad kong naramdaman ang kanyang matinding pagnanasa sa kapangyarihan. Sa kanyang mga mata, tila may apoy na naglalagablab, nag-aalab ng determinasyon na makuha ang trono ng aming kaharian. Sa bawat hakbang na aking ginagawa upang mapaganda ang aming bayan, lagi siyang nandyan, nagmamasid, naghihintay ng pagkakataon. Isang araw, habang naglalakad ako sa palasyo, narinig ko ang usap-usapan ng mga kawal. Si Prinsipe Julio ay may balak na bumisita sa kaharian, sabi ng isang kawal. Agad na tumimo sa aking isipan ang posibilidad ng kaguluhan. Ang kanyang pagbisita ay hindi simpleng pagkikita ng mga kaibigan. Alam kong may mas malalim na layunin ito. Sa araw ng kanyang pagdating, bumuhos ang malakas na ulan. Parang sinasalamin ng kalangitan ang kaba sa aking dibdib. Sa kanyang pagpasok sa bulwagan, ramdam ko ang tensyon. Nagkatitigan kami at sa kanyang mga mata ay naroon ang lihim na hindi ko mawari. Magandang araw, Prinsipe Ramon, ang bati niya sa akin. May kasamang nangiti ang kanyang mga salita, subalit tila may hinanakit na nagkukubli sa ilalim nito. Magandang araw, Prinsipe Julio. Ano ang nagdala sa iyo rito? Tanong ko, pilit na pinipigilan ng aking kaba. May nais akong pag-usapan, isang mahalagang usapan, sagot niya habang unti-unting lumalalim ang kanyang tinig. Nagsimula ang aming pag-uusap sa mga karaniwang bagay, ang kalagayan ng aming mga bayan, ang mga hinaharap na hamon. Subalit, hindi nagtagal, lumihis ang usapan sa isang direksyon na hindi ko inaasahan. Alam mo ba, Ramon, na may lihim na bumabalot sa ating mga pamilya? Isang lihim na mag-uudyok sa atin na maglaban, sabi ni Julio. Ang kanyang boses ay puno ng misteryo. Naguluhan ako. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang aking puso ay pumipintig ng mabilis. Isang propesiya, Ramon. Isang propesiya na nagsasabing ang dalawang prinsipe ay maglalaban para sa isang kaharian. At ang labanang ito ay magtatapos sa pagkapuksa ng isa sa kanila. Ang kanyang sagot, puno ng tensyon. Sa kanyang mga salita, ramdam ko ang bigat ng kapalaran na unti-unting bumabalot sa aming dalawa. Ang kanyang mga mata ay nagbigay ng kislap ng determinasyon. Isang determinasyon na tila hindi matitinag. Sa gabi ding iyon, habang ako'y nag-iisa sa aking silid, hindi ko mapigilan ang pag-iisip sa sinabi ni Julio. Ang lihim na ito ay tila isang sumpa na bumabalot sa aming pamilya. Paano kung totoo ang propesya? Kung kami nga ni Julio ang nakatakdang maglaban, ano ang magiging kapalaran ng aming mga bayan? Sa gitna ng mga tanong na bumabagabag sa aking isipan, narinig ko ang pagkatok sa aking pintuan. Pinuksan ko ito at sa harap ko ay ang isang kawal, may dalang balita na magpapaikot sa aking mundo. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ako'y muling bumalik sa palasyo ng aming kaharian. Ako si Prinsipe Alon, ang panganay na anak ng hari ng Arya. Sa likod ng maringal na mga pader ng palasyo, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa aking balikat. Ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa korona, kundi tungkol sa kapalaran ng kaharian na itinaguyod ng ating mga ninuno. Sa aking paglalakbay pauwi, naalala ko ang mga araw noong kami ni Prinsipe Kael, ang prinsipe ng katabing bayan, ay magkaibigan. Lumaki kami sa ilalim ng parehong langit, nagbahagi ng mga pangarap,
naglaro sa mga dalampasigan, at nagpalipad ng mga saranggola sa hangin. Ngunit sa gitna ng mga alaala, ang kasalukuyan ay nagbabanta. Ang kanyang ambisyon ay hindi maikakaila at ang kanyang determinasyon ay matigas tulad ng bakal. Pagdating ko sa bulwagan ng palasyo, sinalubong ako ng mga tagapayo ng aking ama. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Prinsipe Alon, ang sitwasyon ay lalong umiinit. Ang tropa ni Prinsipe Kael ay nagtipon sa hangganan, handa na sa anumang utos, sabi ni Tagapayo Orlin, ang pinakatiwala sa lahat. Tumango ako, ngunit sa loob ko'y may kaba. Alam kong ang paglalaban na ito ay hindi maiiwasan, ngunit ang bahagi sa akin ay umaasa pa rin sa kapayapaan. Sa kabila ng lahat, naniniwala akong may puwang pa para sa pag-uusap. Habang naglalakad ako patungo sa aking silid, naisip ko ang huling pag-uusap namin ni Prinsipe Kael kung kailan siya ay nagpakita ng pagdududa sa kanyang mga mata. Alon, sabi niya, hindi ako pumarito para lamang makipaglaban. Nais kong malaman kung mayroon pang ibang paraan upang maabot natin ang kapayapaan. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa akin, ngunit ang kanyang mga aksyon ay tila naglalaban sa kanyang mga intensyon. Ang tanong ay, hanggang saan ko siya mapagkakatiwalaan? Pagdating ko sa aking silid, kinuha ko ang isang piraso ng pergamino at sinimulan kong sumulat ng liham para kay Prinsipe Kael. Sa aking isip, umaasa pa rin ako na ang sulat na ito ay magdudulot ng pagbabago. Ngunit sa gitna ng aking pagsusulat, biglang may kumatok sa pinto. Ang aking kapatid na si Prinsipe Lira ay pumasok. Alon, kailangan mong malaman ng isang bagay. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng urgency. Nag-alangan ako, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsalita ng katotohanan. Ano yon, Lira? Tanong ko, habang sinusubukan kong itago ang kaba sa aking tinig. Mayroong balita na si Prinsipe Kael ay may lihim na kakampi, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi lamang ito tungkol sa kanyang tropa, kundi sa isang makapangyarihang nilalang na tila nagbabantay sa kanyang likuran. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng malamlam na pag-iisip. Sino ang nilalang na ito? At ano ang kanyang layunin sa likod ng labanang ito? Ang kwento ay tila lalong komplikado kaysa sa inaasahan ko. Sa aking pag-iisip, biglang bumagsak ang liwanag ng buwan sa aking silid. At sa kabila ng mga anino, nakita ko ang isang anyo na tila lumilitaw mula sa dilim. Ang kanyang mga mata ay kumikislap tulad ng mga bituin. At sa kanyang tinig ay may awtoridad na hindi maipaliwanag. Prinsipe Alon, sabi ng nilalang, ang iyong kapalaran ay hindi mo palubos na nauunawaan. Napalunok ako, hindi alam kung paano tutugunan ang nilalang na ito. Sino ka? Tanong ko, ang aking tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Isa akong tagapamahala ng kapalaran. Sagot niya, ang kanyang tinig ay tila nagmumula sa lahat ng sulok ng silid. Ang labanang ito ay hindi lamang tungkol sa kaharian, kundi tungkol sa mas malalim na kapalaran na naghihintay sa iyo. Ang kanyang mga salita ay nagdala ng bagong bigat sa aking isipan. Ang bawat hakbang ko sa labanang ito ay tila may mas malalim na kahulugan. Isang kahulugan na hindi ko palubos na nauunawaan. Ngunit ano ang kapalaran na iyon? At paano ko ito haharapin? Habang lumalabas ang anyo mula sa silid, iniwan niya akong puno ng tanong at pag-aalala. Ang labanang ito, na akala ko'y simpleng tunggalian, ay nagiging bahagi ng mas malaking kwento. Ang kwento kung saan ang aking kapalaran at ang kapalaran ng kaharian ay nakataya. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ako'y nakatayo sa harap ng bintana. Iniisip ang hinaharap na hindi ko palubos na nauunawaan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong ang laban na ito
ay hindi ako nag-iisa. At sa gitna ng kaguluhan, ang kwento ng dalawang prinsipe ay patuloy na magbibigay ng bagong pag-asa. At sa aking dibdib, ang tanong ay nananatiling buhay. Ano ang kapalaran na naghihintay sa amin ni Prinsipe Kael? At sino ang lihim na kakampi na bumabalot sa kanyang kwento? Ang mga sagot ay tila nakatago pa rin sa dilim, naghihintay upang matuklasan. Sa gitna ng nagbabadyang digmaan, ako, si Prinsipe Aaron, ay patuloy na naglalakbay sa kaharian ng aming ama, ang Hari Alden. Sa kabila ng aking mga pag-aalinlangan, ang aking determinasyon ay lalong tumitindi sa bawat hakbang. Ang pagpasok sa isang bagong yugto ng buhay ay tila isang paglalakbay na puno ng misteryo at panganib. Ang laban para sa korona ay hindi lamang isang laban para sa kapangyarihan, kundi isang laban para sa kinabukasan ng kaharian. Sa aming paglalakbay patungo sa hangganan, kasama ko ang aking mga tapat na tauhan. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang dahilan para sumama. Ngunit ang kanilang katapatan ay hindi matatawaran. Sa aming paglalakad sa masalimuot na kagubatan, nararamdaman ko ang presensya ng aking kapatid, ang Prinsipe Elric, na tila nagmamasid sa bawat galaw namin. Siya ang prinsipe ng katabing bayan, at ang aming hidwaan ay tila isang sinaunang propesya na unti-unting nagkakaroon ng katuparan. Naglalakad kami sa ilalim ng mga naglalakihang puno. Ang sikat ng araw ay pilit na pumapasok sa makapal na dahon, naglalaro sa lupa. Ang tahimik na hangin ay tila bumubulong ng mga lihim na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa di kalayuan, naririnig ko ang mga ibon na tila nag-uusap, nagbabalitaan sa kanilang munting daigdig. Ang aking isip ay puno ng mga tanong na nag-uudyok sa akin na ipagpatuloy ang paglalakbay na ito. Sa kabila ng lahat, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ang mga mata ng kaharian ay nasa akin, humihingi ng kasiguraduhan at kaligtasan. Ang takot ng aking mga tauhan ay aking nararamdaman. Ngunit ang kanilang tapang ay nagsisilbing inspirasyon sa akin na ipagpatuloy ang laban para sa aming kinabukasan. Alam kong ang laban na ito ay hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa lahat ng aming nasasakupan. Isang gabi, habang kami ay nagpapahinga sa tabi ng ilog, biglang sumiklab ang isang kakaibang liwanag sa kalangitan. Ang mga bituin ay tila nagkakaroon ng kakaibang sayaw. Ang aking mga tauhan ay nagising, nagtataka sa hindi maipaliwanag na pangyayari. Sa gitna ng aming pagkalito, isang estranghero ang lumapit sa amin. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang hood. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy sa misteryo at lihim. Aeron, tawag niya sa akin, ang kanyang tinig ay tila isang bulong ng hangin. Naghahanap ka ng kasagutan, hindi ba? Ang digmaan ay nagbabadyang sumiklab, ngunit may isang landas na maaari mong tahakin. Anong landas? Tanong ko. Ang aking puso ay nabalot ng pag-asa at takot. Ang landas na ito ay magdadala sa iyo sa isang lugar kung saan ang kapalaran ay malalaman mo. Ang landas na ito ay maglalantad sa iyo sa mga lihim ng kaharian at sa iyong tunay na pagkatao. Ang kanyang mga salita ay tila isang sumpa at isang pag-asa. Alam kong ang kaharian ay nangangailangan ng kapayapaan, ngunit ang aking puso ay puno ng pagdududa. Ang aking kapatid na si Elric ay hindi magpapatalo ng basta-basta, at ang kanyang pagkamuhi sa akin ay tila isang bulkan na nagbabantang sumabog. Sa likod ng kabundukan, pagpapatuloy ng estranghero, ay may isang sinaunang lugar kung saan ang mga prinsipe ay hinuhubog ng kapalaran. Doon mo matutuklasan ang iyong tunay na layunin. Ang aking mga tauhan ay tila nag-aalinlangan, ngunit ang aking determinasyon ay hindi matitinag. Alam kong ang landas na ito ay puno ng panganib, ngunit ang aking puso
ay nagsusumigaw na ipagpatuloy ito. Sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, ang aking pagnanais na malaman ang katotohanan ay ang nag-uudyok sa akin na tahakin ang hindi tiyak na landas. Habang papalapit kami sa kabundukan, nararamdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Ang hangin ay tila bumibigat, puno ng mga lihim na nakatago sa kadiliman. Ang aking isip ay naglalakbay sa mga alaala ng aming pagkabata, kung saan kami ni Elric ay magkasamang nangangarap. Ngunit ang mga pangarap na iyon ay nawasak ng kapangyarihan at pagkamuhi. Sa wakas, narating namin ang isang sinaunang lugar, isang lugar na tila hindi nakikilala. Ang mga bato ay puno ng ukit, mga ukit na tila nagkukuwento ng mga sinaunang kasaysayan. Ang hangin ay puno ng mahiwagang enerhiya, at ang aking puso ay nabalot ng pag-asa at takot. Sa gitna ng lugar ay isang altar, at sa altar na iyon ay naroon ang isang mahiwagang bagay, isang korona na nag-apoy sa liwanag. Ang korona ay tila nagsusumigaw ng kapangyarihan, ngunit sa likod ng liwanag nito ay nararamdaman ko ang isang pahiwatig ng panganib. Aaron, pulong ng hangin, ang kapalaran mo ay narito. Ngunit mag-ingat sapagkat may isang lihim na magbabago ng lahat. Sa likod ng altar, isang anino ang lumitaw. Si Elric, ang kanyang mga mata, ay puno ng pagnanasa at galit. Ang korona ay akin. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay puno ng kapangyarihan at puot. Ang aking puso ay nabalot ng takot. Ngunit alam kong ang laban na ito ay hindi lamang para sa korona, kundi para sa aming kinabukasan. Sa gitna ng aming paglalaban, isang pangyayari ang nagbago ng lahat, isang pahiwatig ng lihim na naglalantad ng aming tunay na pagkatao. Sa isang iglap, ang korona ay nagliwanag, at isang matinding liwanag ang bumalot sa amin. Sa likod ng liwanag na iyon ay naramdaman ko ang isang pahiwatig ng pag-asa, pag-asa na naglalantad ng tunay na kapalaran ng aming kaharian. Ngunit sa likod ng pag-asa ay naroon ang isang pahiwatig ng panganib, isang lihim na nagbabadyang sumabog, isang lihim na magbabago ng lahat ng aming alam. Sa wakas, ang digmaan ay hindi lamang laban para sa kapangyarihan, kundi laban para sa katotohanan. At ang katotohanan ay maglalantad sa aming tunay na pagkatao, isang pagkatao na puno ng misteryo at kapalaran. Sa pagpatuloy ng aming kwento, nais kong ibahagi ang mga pangyayaring nagbago sa takbo ng aming kapalaran. Ako si Prinsipe Alaric, ang panganay na anak ng aming hari, na minsang naging puno ng pag-asa sa pag-aakalang ako ang magiging susunod na tagapamahala ng aming kaharian. Subalit, sa likod ng mga inaasahan, isang mabalasik na paligsahan ang naganap sa pagitan ko at ng prinsipe ng katabing bayan, si Prinsipe Darius, na naging sanhi ng pag-alinlangan sa aming mga puso. Hindi ko akalain na ang aming pagkikita ay magiging simula ng isang matinding tunggalian. Sa simula, si Darius ay tila isang kaibigan, isang kapatid sa espiritu na naunawaan ang mga hirap ng pagiging prinsipe. Nagmula siya sa isang bayan na nagtataglay ng matatag na prinsipyo at matibay na paniniwala. Sa kabila ng pagkakaiba ng aming pinagmulan, nagkaroon kami ng pagkakaintindihan na nagbunga ng isang pagkakaibigan. Ngunit sa ilalim ng kabaitan ay naroon ang isang lihim na pagnanasa. Ang pagnanasa sa trono na itinadhana para sa akin. Isang araw, habang kami ay naglalakad sa kahabaan ng aming palasyo, nagdesisyon ang aming mga magulang na ang susunod na hari ay pipiliin sa pamamagitan ng isang paligsahan. Ang paligsahan ay hindi lamang tungkol sa lakas, talino o tapang, kundi isang pagsubok sa puso at kakayahan naming mamuno. Sa puntong iyon, naramdaman kong unti-unting lumalayo si Darius. Hindi na siya ang kaibigan na dati kong nakilala. Nagkaroon ng isang manipis na hadlang na pumagitna sa aming dalawa, ang ambisyon.
Ang unang pagsubok ay isang laro ng talino, kung saan kami ay sinubok sa aming kaalaman tungkol sa aming kasaysayan at tradisyon. Nagtagumpay kami pareho. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti ay naroon ang tensyon na tila isang matinding bagyo na nagbabantang sumambulat. Ang sumunod na pagsubok ay ang lakas ng loob, kung saan kami ay kailangang maglakbay sa isang malayong bundok at makuha ang isang bihirang halaman na sinasabing may kapangyarihang nagbibigay ng karunungan sa sinumang makahawak nito. Sa aming paglalakbay, natuklasan ko ang tunay na likas ni Darius. Siya ay hindi lamang isang prinsipe na handang makipaglaban, kundi isang taong may angking talino sa pagstratehiya. Habang ako ay naglalakad sa gitna ng makapal na kagubatan, nakita ko ang kanyang bakas na bumabalot sa paligid. Ang kanyang mga hakbang ay tila mga anino na sumusunod sa akin, nagbabantay sa bawat kilos ko. Hindi ko na alam kung dapat ba akong matuwa o mag-alala sa kanyang presensya. Sa wakas, narating namin ang bundok kung saan ang hangin ay tila mga espada na humihiwa sa init ng aming katawan. Sa gitna ng aming pagod, napansin ko ang isang bagay na kakaiba. Ang halaman ay naroon. Naglalakbay sa hangin ang kanyang mga dahon na tila mga kamay na nag-aanyaya. Ngunit sa aking paglapit, isang pangyayari ang hindi ko inaasahan. Si Darius, na ang akala ko ay nasa aking likuran, ay nakatayo na sa harapan ng halaman. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa determinasyon at sa sandaling iyon, alam kong isa siyang kalaban na hindi ko matatawaran. Ngunit ang twist ng kapalaran ay naganap. Sa kanyang pag-abot sa halaman, bigla siyang natumba. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa na tila isang puno na tinamaan ng kidlat. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit ang kanyang pagbulusok ay nagdulot ng matinding dagundong sa aking puso. Hindi ko siya maitataas, hindi ko siya mailigtas. Ang kanyang kapalaran ay tila nakatali sa destinasyon na hindi ko maunawaan. Sa pagbalik ko sa palasyo, dala ang halaman. Ngunit wala si Darius. Nagkaroon ng isang malaking pag-aalala sa aming kaharian. Ang kanyang pagkawala ay nagdulot ng alingasngas, isang misteryo na hindi maipaliwanag ng kahit sinong pantas. Subalit sa gitna ng lahat ng ito, isang lihim ang lumitaw sa aking kaalaman. Ang halaman na aking daladala ay nagtataglay ng isang sumpa. Hindi ito nagbibigay ng karunungan, kundi nagdadala ng kahinaan sa sinumang aagaw nito mula sa kanyang tamang tagapagmana. At doon ko natanto, ang tunay na pagsubok ay hindi ang paligsahan, kundi ang aming mga puso. Sa aking pagtingin sa halaman, naisip ko ang aming pagkakaibigan, ang aming mga pangarap, at ang aking tungkulin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Kung ako ang tunay na tagapagmana, bakit tila ang halaman ay naging sanhi ng kanyang pagbagsak? Sa pag-iisip ko sa mga katanungang ito, naramdaman ko ang malamig na hangin na pumapalo sa aking mukha. Tila mga kamay ng kapalaran na nag-aanyaya sa akin sa isang di maipaliwanag na landas. Sa gitna ng aking paglalakbay patungo sa kaharian ng aking ama, ang hangin ay tila may dalang bulong ng mga lihim. Ako si Prinsipe Kalin, ang panganay na anak ng hari ng Aramaya. Ang labanang ito sa kaharian ay hindi lamang tungkol sa trono, kundi ito rin ang laban para sa kapalaran ng aming angkan. Sa aking puso, batid ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa aking balikat. Sa kabila ng lahat ng ito, may bahagi sa akin na naguguluhan sa mga pangyayari. Nang dumating ako sa hangganan ng aming kaharian, nakita ko si Prinsipe Aris, ang prinsipe ng katabing bayan, na nakatayo sa tabi ng isang lumang puno. Hindi inaasahan ang kanyang presensya, lalo pat ang kanyang bayan ay nag-aangkin ng karapatang pamunuan ang aming kaharian. Ang aking pag-aalinlangan
ay nadagdagan nang makita ko ang kanyang mga mata. May tila bang malalim na lihim na nakatago sa kanyang titig. Kalin, bati ni Aris. Matagal na kitang hinihintay. Anong layunin mo sa kahariang ito, Aris? Tanong ko, pinipilit ang aking sarili na magpakita ng katatagan sa kabila ng pagdududa sa kanyang intensyon. Nandito ako, hindi para sa digmaan, ngunit para sa katotohanan. Tugon niya. Ang kanyang boses ay puno ng tiwala at misteryo. May kailangan kang malaman, isang bagay na matagal nang itinago sa iyo. Naguluhan ako. Ano ang maaaring itago sa akin? Sa aming mga nakaraang engkwentro, si Eris ay palaging kalmado at misteryoso. Ngunit hindi ko kailanman naisip na may lihim siyang dala na maaaring magbago sa lahat ng alam ko. Kalin, ang labanang ito ay hindi lamang tungkol sa trono. May mas malalim na dahilan kung bakit naglalaban ang ating mga kaharian. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa isang sinaunang propesya, isang kapalaran, na nakaukit sa mga bituin ng dalawang kaharian. Ayon sa propesya, ang magkapatid na prinsipeng maghaharap, ngunit isa lamang ang magtatagumpay sa pagsasama ng dalawang kaharian sa ilalim ng isang matuwid na pamumuno. Ngunit sa likod ng propesya ay ang balita na ako'y hindi tunay na panganay ng Aramaya. Ikaw at ako, Kalin, ay may iisang dugo, hayag ni Aris. Ikaw ay kapatid ko sa biyaya, ang nawawalang prinsipe ng aming bayan. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin, tulad ng kidlat. Paano ito nangyari? Paano naging kapatid ko si Aris? Sa bawat segundo, ang mundo ko ay tila nagbabago. Ang mga pundasyong pinaniniwalaan ko ay natutunaw sa harap ng katotohanan ito. Ngunit paano? Paano ito posible? Tanong ko, puno ng pagkalito. Ito ay dahil sa isang lihim na kasunduan sa pagitan ng ating mga magulang. Upang mapanatili ang kapayapaan, ikaw ay ipinadala sa Aramaya bilang panganay na anak. Ngayon, ang propesiya ay nagsimula nang gumanap. Ang dalawang prinsipeng maghaharap, ngunit isa lamang ang magtatagumpay. Hindi ko alam kung paano haharapin ang bagong kaalaman na ito. Ako ba ay magpupunyagi para sa trono na hindi tunay na sakin o aaminin ang aking pinagmulan at magtulungan kami ni Aris para sa kapayapaan ng dalawang bayan? Anong gagawin natin ngayon? Tanong ko kay Aris. Sa likod ng aking mga mata, nararamdaman ko ang kabigatan ng desisyon na kailangan kong gawin. Ang desisyon ay nasa iyo, Kalin. Ngunit tandaan mo, hindi ito tungkol sa kung sino ang magtatagumpay, kundi kung paano natin maibabalik ang kapayapaan at pagkakaisa sa ating mga bayan. Ang kanyang mga salita ay nagbigay liwanag sa akin. Ang trono ay hindi ang tunay na gantimpala, kundi ang kapayapaan na maibabalik namin sa aming mga tao. Ngunit bago ko pa man maisalita ang aking sasabihin, biglang lumitaw ang isang anino mula sa likod ng puno. Isang mandirigma, nakasuot ng baluti ng bakal at may hawak na espada na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang oras ng kapayapaan ay tapos na. Sigaw ng mandirigma habang siya ay papalapit sa amin. Ang kanyang intensyon ay malinaw sa kanyang galaw, isang tahasang pag-atake. Sa puntong iyon, ang lahat ay tila bumagal. Ang desisyong dapat kong gawin ay hindi na lamang para sa trono, kundi sa buhay na pinipilit naming ipaglaban. Ang labanang ito ay hindi lamang tungkol sa kapalaran, kundi isang paglalantad ng tunay na kahulugan ng pagkakaibigan, kapatiran at pamumuno. Ito ang simula ng isang bagong yugto kung saan ang kinabukasan ay nakasalalay sa aming mga kamay. Sa aming harapan, ang panganib ay nagbabanta. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pag-asa ay nananatiling nagniningning. Hindi ko na matandaan kung kailan nagsimula ang lahat. Ang labanang ito para sa isang kaharian na tila walang hangganan. Ako si Prinsipe Alon,
ang panganay na anak ng hari ng lumang kaharian ng tag-init. Sa loob ng mahabang panahon, ako ang itinuturing na tagapagmana ng trono. Ngunit nang dumating si Prinsipe Darius mula sa kalapit na bayan ng Hilagang Kabundukan, tila nagbago ang lahat. Ang kanyang pagdating ay hindi lamang nagdala ng bagong pag-asa sa aming mga nasasakupan, kundi pati na rin ng hindi inaasahang alingasngas sa aming palasyo. Sa aming unang pagtatagpo, agad kong nadama ang kanyang kakaibang presensya. Hindi siya tulad ng ibang prinsipe na nakilala ko. May kung anong misteryo sa kanyang mga mata. Tila ba may mga lihim na kanyang itinatago sa likod ng kanyang tila, walang bahid ng ngiti. Ang kanyang mga salita ay puno ng karunungan at ang kanyang mga galaw ay puno ng sigla. Siya ay naging isang kaibigan na hindi ko inaasahan. Ngunit sa kabila ng aming pagkakaibigan, alam ko rin na siya ang aking magiging karibal. Sa mga susunod na buwan, nagsimula ang mga pagsubok. Una, ang paligsahan sa paghawak ng espada. Sa aking buong buhay, naturuan ako ng husay sa pakikidigma at sa paggamit ng iba't ibang uri ng armas. Subalit sa araw ng paligsahan, si Darius ang nagwagi. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at hindi ko matumbasan. Ang kanyang tagumpay ay nagbigay sa kanya ng mas mataas na pagtingin mula sa aming mga nasasakupan. Natutunan kong tanggapin ang pagkatalo, ngunit sa kaloob-looban ko, ang bawat pagkatalo ay tila isang punyal na unti-unting bumabaon sa aking puso. Samantala, ang aming kaharian ay unti-unting naguguluhan sa kung sino ang nararapat na maging susunod na hari. Ang ating mga nasasakupan ay nahahati sa dalawang kampo. Ang mga naniniwala sa aking kakayahan at ang mga bagong taga-suporta ni Darius. Sa kabila ng lahat, sinikap kong panatilihin ang kapayapaan sa palasyo. Ngunit ang tensyon ay patuloy na lumalaganap. Isang gabi, habang ako'y nagmumuni-muni sa ilalim ng maliwanag na mga bituin, lumapit sa akin si Darius. "Alon," sabi niya, "hindi ko nais na maging kaaway mo. Ang ating laban ay hindi lamang tungkol sa trono, kundi tungkol sa kung ano ang magiging kinabukasan ng ating kaharian. Alam ko, Darius, ngunit paano natin malalaman kung ano ang nararapat?" Tanong ko sa kanya. "May isang paraan," sagot niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asam. Isang sinaunang ritual na matagal nang nakalimutan. Ang ritual ng mga bituin. Dapat nating tuklasin ang ating kapalaran. Naging interesado ako sa kanyang mungkahi. Ang ritual ng mga bituin ay isang sinaunang tradisyon na sinasabing may kakayahang ipakita ang tunay na kapalaran ng sinumang maglalakas loob na subukan ito. Ang ritual ay nangangailangan ng lakas ng loob at katapatan sa sarili, at sa kabila ng panganib, naisip kong ito ang tanging paraan upang malaman kung sino ang tunay na nararapat na maging hari. Sumang-ayon kami na isagawa ang ritual sa susunod na gabi. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tinipon namin ang mga kinakailangang bagay para sa ritual. Isang pilak na palanggana, ang pinakamaliwanag na bituin na aming mahanap, at ang tubig mula sa sagradong ilog ng aming kaharian. Sa aming pag-iisa, sinimulan namin ang ritual. Ang mga bituin ay tila sumasayaw sa kalangitan at ang kanilang liwanag ay unti-unting bumaba sa palanggana. Habang ako'y nakatingin sa palanggana, biglang nagbago ang anyo ng tubig. Isang imahe ang lumitaw, isang mukha na hindi ko inaasahan. Hindi ito ang mukha ni Darius at lalong hindi ito ang aking mukha. Isa itong mukha na puno ng nakakatakot na kasamaan. Isang imahe ng isang hari na nagdala ng pagdurusa sa kanyang nasasakupan. Nagulat ako at hindi makapaniwala sa aking nakita. "Ano ito, Darius?" tanong ko. Ang aking boses ay puno ng takot. Si Darius ay tahimik. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa liwanag ng mga bituin. "Ito ang ating kapalaran, Alon.
Isa sa atin ay magiging hari. Ngunit sa likod ng trono, may isang puwersa na mas malaki kaysa sa ating dalawa. Isang puwersa na nagtatago sa kadiliman. Ang kanyang mga salita ay nagsilbing hudyat para sa isang hindi inaasahang pagsabog ng liwanag mula sa palanggana. Ang tubig ay umapaw at ang mga bituin ay nawala sa kalangitan. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang kapalaran ng kaharian ay nasa inyong mga kamay, ngunit mag-ingat, sapagkat hindi lahat ng bagay ay ayon sa inyong inaakala. Sa pag-aagawan ng liwanag at kadiliman, nagwakas ang ritual. Sa aming pagtayo mula sa lupa, alam kong ang aming laban ay hindi lamang para sa trono, kundi para sa kapalaran ng aming kaharian. Ngunit sino ang puwersang ito sa likod ng trono? At paano namin ito matatalo? Sa gabing iyon, alam kong ang aming laban ay nagsisimula pa lamang. At ang kapalaran ay naglalapat ng mga bagong hamon na hindi namin inaasahan. Ako si Prinsipe Aleron, ang panganay na anak ng aming hari. Ang mga araw sa kaharian ay tila isang walang katapusang siklo ng paghahanda para sa isang kapalarang hindi ko lubos na naiintindihan. Sa kabila ng mga pagod na pagsasanay sa espada at mga pagbabantay sa mga hangganan, naroon ang masalimuot na usaping politikal na palaging bumabalot sa aming pamilya. Sa lahat ng ito, ang pinakamalaki kong hamon ay ang prinsipe mula sa katabing bayan, si Prinsipe Cedric. Ang mga tao sa palasyo ay tila palaging mayroong kwento tungkol sa kanya. Ang prinsipe na inangkin ang trono ng kanyang bayan sa murang edad. Ang prinsipe na mayroong mga mata na tila hindi nasisilayan ng araw. Sa kabila ng kanyang kabataan, si Cedric ay madalas na hinahangaan ng marami sa aming kaharian. Maraming beses na siyang bumisita sa palasyo, ngunit hindi ko kailanman naramdaman na siya'y kaibigan. Sa halip, siya'y tila isang anino na tahimik, na nakamasid, naghihintay sa tamang pagkakataon. Isang umaga, habang kami nagtipon para sa isang pagdiriwang ng tagumpay. Sa nakaraang digmaan, naglalakad ako sa bulwagan. Pinagmamasdan ang mga tao na nagdiriwang. Doon ko siya muling nakita, si Cedric, nakatayo malapit sa trono ng aking ama. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin na may kakaibang intensyon. Prinsipe Aleron, bati niya sa akin. Ang kanyang boses ay parang hangin na nagdadala ng malamig na pagdampi ng taglamig. Prinsipe Cedric, tugon ko, pilit na pinapanatili ang aking tono na magalang. Ano ang nagdala sa iyo dito sa aming pagdiriwang? Ngumiti siya, ngunit ang kanyang nangiti ay tila puno ng lihim. Ang iyong kaharian ay palaging mayroong mga bagay na higit pa sa mga mata ng ibang bayan. Ang inyong lakas ay kahanga-hanga, ngunit ang inyong pagkakaisa ay mas higit na kahanga-hanga. Napansin ko ang kanyang mga mata na muling naglakbay sa buong bulwagan, tila sinusukat ang bawat isa sa mga bisita. Ang pagkakaisa ay hindi lamang tungkol sa lakas, kundi pati na rin sa tiwala. Sabi ko, sinusubukang basahin ang kanyang iniisip. Ah, tiwala, ulit niya. Ngayon ay nakatingin ng diretso sa akin. Isang bagay na mahirap makamit, lalo na kung ang mga liwanag ng kaharian ay nagtatago ng mga anino. Muli, ang kanyang mga salita ay tila may double meaning at ako'y naguluhan. Bago ko pa man siya matanong, lumapit ang aking ama, ang hari, nakangiti at masaya sa tagumpay ng kanyang mga tauhan. Cedric anak, mabutit nandito ka. Ang ating mga kaharian ay mas nagiging matibay sa bawat araw na tayo'y nagkakaisa. Ngumiti si Cedric, ngunit ang kanyang nangiti ay tila may ibang kahulugan. Oo, ngunit sa likod ng bawat tagumpay, may mga hamon na dapat nating harapin. Sagot niya habang tumingin sa akin ng may matinding intensyon. Habang nagpatuloy ang pagdiriwang,
Hindi ko maiwasang maramdaman ang bigat ng kanyang presensya. Tila mayroong bagay na hindi niya sinasabi, isang lihim na maaaring bumaligtad sa lahat ng aking nalalaman. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng tanong sa aking isipan. Ano ang kanyang tunay na layunin? Kinagabihan, matapos ang pagdiriwang, bumalik ako sa aking silid, nag-iisip tungkol sa mga nangyari. Ang mga anino ng gabi ay tila mas bumibigat, dinadala ang mga hindi maipaliwanag na damdamin. Nang biglang may narinig akong kaluskos sa labas ng aking bintana. Lumapit ako at naghahanap ng anuman na maaaring nagdulot ng ingay at sa aking pagkagulat, nakita ko si Cedric, nakatayo sa ilalim ng buwan, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa dilim. Aleron, tawag niya, ang kanyang boses ay puno ng urgency. May bagay kang dapat malaman. Nagsimula akong bumaba, ang aking puso ay tumitibok sa kaba. Ano ang ibig mong sabihin, Cedric? Tanong ko, habang unti-unti akong lumalapit sa kanya. Ang iyong kaharian. Ito ay nasa panganib, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng katotohanan na hindi ko inaasahan, at ang panganib ay nasa loob mismo ng mga pader na ito. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking isipan, at sa sandaling iyon, ang lahat ay tila nagbago. Ang pagdiriwang, ang mga ngiti, ang mga pag-uusap, lahat ng ito ay tila isang ilusyon. Sa paglalim ng gabi, ako'y nakatayo sa harap ni Cedric, ang prinsipe na dati kong kinatatakutan. Ngunit ngayon ay tila magbibigay liwanag sa mga bagay na nagtatago sa dilim. Sa kabila ng aking pagdududa, alam kong ang kanyang mga salita ay may dalang katotohanan. Ngunit paano ko haharapin ang panganib na iyon? At ano ang papel ni Cedric sa pagbagsak o pag-angat ng aking kaharian? Ang mga tanong na ito ay bumalot sa aking isipan habang ang mga anino ng gabi ay patuloy na naglalaban sa aking diwa. Sa mga oras na iyon, ako, si Prinsipe Alon, ang pangkanay na tagapagmana ng Travenia, ay nakatayo sa gitna ng kagubatan. Ang mga dahon ay umuugoy sa ritmo ng malamig na hangin at ang liwanag ng buwan ay naglalaro sa mga sanga. Sa di kalayuan, ang tunog ng mga kabayo ay nag-ugong sa aking pandinig. Isang tanda na ang hukbo ni Prinsipe Rian mula sa katabing bayan ng Eldoria ay papalapit na. Matagal na akong nakaramdam ng tensyon sa pagitan namin ni Rian. Simula pa lamang nang dumating siya sa aming kaharian bilang isang diplomat ng Eldoria, dama ko ang kanyang pagnanasa sa trono ng Travenia. Sa kabila ng kanyang mga ngiti at magandang asal, ang kanyang mga mata ay puno ng ambisyon. Ngunit hindi ko maaring pabayaan ang aking kaharian. Sa kanyang mga kamay, sa gabing ito, ang kapalaran ng Travenia ay mapapasiya. Habang nagkakabuklod ang aking hukbo, marahan kong iniisip ang aking ama, ang hari. Siya ay nakaratay sa kanyang kama, hindi na makakilos mula sa karamdaman na matagal nang bumabalot sa kanya. Alam kong ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala, hindi lamang para sa akin, kundi para sa buong kaharian. At ngayon, ako ang nasa harap ng desisyong ito. Desisyong magpapatibay sa aming lahi o maglulugmok sa amin sa kapahamakan. Sa pagdating ng hukbo ni Rian, ang kanyang presensya ay tila alon ng ingay at sigla. Nagsimula na ang laban, ang mga espada ay nagtagpo, at ang mga sigaw ng mandirigma ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Ang kanyang mga mandirigma ay bihasa at malakas, ngunit hindi rin kami magpapatalo. Ang aming determinasyon ay kasing tibay ng bakal, at ang aming puso ay puno ng pag-asa na mananaig. Habang naglalaban kami ni Rian, ang aming mga mata ay nagtagpo. Sa sandaling iyon, dama ko ang bigat ng aming tunggalian. Hindi ito simpleng laban para sa kapangyarihan. Ito ay laban para sa kinabukasan ng aming mga bayan. Ang aming mga espada ay nagtagpo, at ang pag-aaway namin ay tila isang sayaw sa gitna ng dilim. Sa bawat galaw,
Dama ko ang kanyang galit, ngunit dama ko rin ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang pagmamakaawa. Ngunit bakit? Sa isang iglap, ang mundo ay tila huminto. Sa kanyang mga mata, may isang himig ng pagsuko. Isang senyales na may ibang agenda sa likod ng kanyang paglusob. Ngunit bago ko pa man siya mapagtanungang muli, isang malakas na tunog ang umalingawngaw mula sa likuran. Ang lupa ay biglang kumilos at ang mga puno sa aming paligid ay naguguluhan. Ang hukbo ni Rian ay biglang umatras at ang aking mga mandirigma ay nagulantang sa biglaang paggalaw ng lupa. Sa gitna ng kaguluhan, tumingin ako kay Rian. Sa kanyang mukha ay may pahiwatig ng takot, ngunit hindi ito takot sa akin. May ibang banta sa likod ng kanyang mga mata. Isang panganib na hindi ko pa nauunawaan. Sa kanyang mga labi, may mga salitang lumabas na tila isang babala. Alon, hindi ito tungkol sa kaharian. Ito ay tungkol sa... Ngunit bago niya matapos ang kanyang sinasabi, isang malakas na pagsabog ang sumabog sa aming paligid. Ang lupa ay bumuka at ang mga mandirigma ko ay nagkandara pa sa pag-iwas. Ang kagubatan ay tila nabuhay at ang mga puno ay nagsimulang bumagsak habang ang usok at alikabok ay nagtakip sa tanawin. Nawala si Rian sa aking paningin. Nang humupa ang kaguluhan, ako'y naiwan na nakatayo sa gitna ng wasak na kagubatan, puno ng takot at pag-aalinlangan. Ano ang ibig sabihin ni Rian? Ano ang tunay na layunin ng kanyang paglusob? At anong panganib ang maaaring dumating na mas malaki pa kaysa sa aming tunggalian? Habang ang usok ay unti-unting naglalaho, nakita ko ang isang silweta sa malayo, isang figura na tila nagmamasid sa amin. Ang kanyang presensya ay puno ng misteryo at dama ko ang kanyang kapangyarihan. Sino siya? At ano ang kanyang kinalaman sa aming laban? Habang ako'y nakatayo, puno ng pag-alinlangan at takot, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa aking balat. Sa gabing ito, ang kapalaran ng Travenia ay hindi lamang nakasalalay sa aming tunggalian ni Rian. May mas malalim na misteryo na kailangan kong tuklasin, at ang landas na ito ay puno ng panganib at hindi inaasahang mga pangyayari. Sa paglipas ng mga oras, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa aking balikat. Ngunit sa kabila ng pag-alinlangan, alam kong kailangan kong harapin ang hamon na ito. Ang kinabukasan ng Trabinia ay nakasalalay sa aking mga desisyon at sa gabing ito, ako'y nakahanda para sa anumang darating. Sa ilalim ng nag-aalab na araw, tumayo ako sa harap ng aking hukbo. Ang hangin ay tila mabigat, puno ng tensyon na nagmumula sa nalalapit na labanan. Ako, ang prinsipeng panganay ng kaharian ng Althea, ay handang harapin ang prinsipe ng katabing bayan, si Prinsipe Roderick, na matagal nang nangangarap na agawin ang trono na nararapat sa akin. Sa loob ng maraming taon, kami ni Roderick ay tila magkapatid. Lumaki kami sa parehong palasyo, nagsanay sa parehong arena, at nagbahagi ng parehong mga pangarap. Ngunit ngayon, ang aming pagkakaibigan ay nalason ng ambisyon at kapangyarihan. Ang hangganan sa pagitan ng aming mga kaharian ay naging makulimlim na larangan ng digmaan, kung saan ang bawat hakbang ay isang paghamon sa kapalaran. Mga kawal ng Althea, sigaw ko, umaalingaw sa buong lambak. Ang araw na ito ay magiging tala sa kasaysayan. Hindi tayo susuko, hindi tayo magpapatinag. Ang kaharian ay mananatili sa ating kamay. Ang mga sigaw ng pagsang-ayon mula sa aking mga kawal ay nagbigay sa akin ng lakas. Ngunit sa ilalim ng aking matapang na pananalita, may kaba sa aking dibdib. Alam kong sa likod ng usok ng digmaan, si Roderick ang aking pinakamatinding kalaban. Alam niya ang aking mga kahinaan, tulad ng alam ko ang kanya. Sa gitna ng kaguluhan, naisip ko ang aming mga alaala.
Ang mga oras ng pagtatalo sa palasyo. Ang mga gabi ng pagtatawa sa ilalim ng mga bituin. Paano humantong ang lahat sa labanan na ito? Paano naging ganito kalalim ang agwat sa pagitan namin? Ngunit ang oras ng pag-iisip ay nagwakas nang magsimula ang labanan. Sa gitna ng kaguluhan, ang tunog ng mga espada na nagtatalo ay parang musika sa akin. Ang lupa ay nanginginig sa bawat hakbang ng mga kabayo, at ang hangin ay puno ng sigaw ng mga kawal. Ako ay nakipaglaban ng buong lakas, ngunit ang aking isip ay patuloy na bumabalik kay Roderick. Alam kong darating ang sandali na kami'y magkikita sa gitna ng digmaan. Habang ang mga oras ay lumilipas, ang araw ay unti-unting bumaba sa kanluran. Ang mga anino ay lumalalim at ang hangin ay naging mas malamig. Sa wakas, nakita ko siya, si Roderick, sa kabilang panig ng larangan. Ang kanyang postura ay punong-puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay tila apoy na nag-aalab sa dilim. Kami ay nagharap, dalawang prinsipe na dating magkaibigan, ngayon ay mortal na magkalaban. Ang aming mga espada ay nagtama, at naramdaman ko ang bigat ng lahat ng nasaktan, lahat ng mga pangarap na nadurog. Ang bawat galaw ko ay pinaghuhugutan ng lakas ng aking mga kawal, ng aking kaharian. Roderick, bakit? Tanong ko habang patuloy kaming nagsasagupa. Bakit mo ginagawa ito? Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon. Tila nagkukubli ng isang lihim na hindi ko maabot. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis. Ang kanyang mga galaw ay tiyak. Alam kong ang labanang ito ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan, kundi sa isang bagay na mas malalim. Isang bagay na hindi ko palubos na nauunawaan. Sa isang iglap, naramdaman ko ang matinding sakit sa aking tagiliran. Bumagsak ako sa lupa, ang aking espada ay nalaglag sa layo. Tumingin ako kay Roderick, at sa kanyang mga mata ay may pag-aalinlangan. Ang sandali ay tila tumigil, at sa likod ng kanyang malamlam na mata, nakita ko ang isang anino ng pagsisisi. Sa kanyang pagbagsak ng espada, naramdaman ko ang kanyang panginginig. Hindi ito dapat naging ganito. Bulong niya. Halos hindi ko marinig. Ngunit bago ko pa siya matanong, bago ko pa maunawaan, ang kanyang ibig sabihin, isang malakas na sigaw ang pumukaw sa aming pansin. Ang hukbo ni Roderick ay biglang umatras, tila nakakita ng isang bagay na hindi inaasahan. Sa likuran ni Roderick, isang figura ang lumitaw, isang misteryosong mandirigma na may suot na baluti na kumikinang sa liwanag ng buwan. Ang kanyang presensya ay nagdala ng takot sa puso ng bawat sundalo sa paligid. Sino siya? Ano ang kanyang pakay? Ang kanyang pagkakatayo doon ay nagbigay sa amin ng pag-aalinlangan. At sa kanyang mga mata ay may lihim na nagbabanta, na baguhin ang lahat ng aming inakala tungkol sa digmaan at kapalaran. Ang labanan ay huminto, at sa gitna ng katahimikan, ang misteryosong mandirigma ay nagsimulang lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay nagdadala ng isang bagong yugto sa aming kwento. Isang yugto na puno ng takot, pagkabahala at pag-asa. Ang tunog ng mga tambol ay umalingaw-ngaw sa buong kaharian. Ako, ang prinsipeng panganay, ay nakatayo sa harap ng nagngangalit na hukbo ng aming sariling bayan. Sa kabila ng burol, kitang-kita ko ang mga watawat ng kalabang hukbo na malakas na nagsasayaw sa hangin. Silang mga mandirigma mula sa katabing bayan, pinamumunuan ng prinsipeng tila walang takot. Ang kapatid ko sa dugo, ngunit hindi sa puso. Matagal ko nang nararamdaman ang tensyon sa pagitan namin. Sa bawat pagdiriwang, sa bawat pagtitipon, sa bawat paligsahan ng lakas at talino, palaging may isang hindi nakikitang pader sa pagitan namin. Hindi ko maipagkaila ang pagkamuhi na tumutubo sa aking puso sa tuwing ang mga mata niya'y sumasalubong sa akin. Parang lagi niyang sinasabi sa akin
na hindi ako karapat-dapat. Hindi ako dapat na maging tagapagmana ng trono. Ngayon, narito kami sa bingit ng digmaan. Ang mga espada namin ay kumikinang sa ilalim ng mataas na araw, handang dumugo para sa kapangyarihan at karangalan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang itanong sa aking sarili, ito ba ang kapalaran namin? Ang maglaban para sa isang trono na ang halaga ay nakadikit sa aming mga pangalan at dugo? Sa likod ng aking isipan, naroon ang alaala ng mga makasaysayang kwento ng aming lahi, ang mga kwentong puno ng kabayanihan at trahedya ng mga bayani at kontrabida. Ngunit sa bawat kwento, palaging may isang hindi inaasahang pagbabago sa takbo ng mga pangyayari, isang bagay na hindi mo inaasahan, isang bagay na bumabago sa lahat. Sa aming sitwasyon, ano kaya ang magiging twist, ang cliffhanger na magpapabago sa aming kapalaran? Habang naglalakad ako patungo sa harapan ng hukbo, naramdaman ko ang bigat ng sandata sa aking kamay. Ang espada ng aming angkan, ang simbolo ng aming lahi, ay tila humihimutok sa aking bisig. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang isiping ang labanang ito ay hindi lamang para sa trono. Ito ay isang laban para sa pagkakakilanlan, para sa karapatan na mabuhay sa ilalim ng araw ng aming sariling kaharian. Ang hangin ay tila huminto sa paggalaw ng magsimula ang sagupaan. Ang mga sigaw ng mga mandirigma, ang tunog ng mga kalasag at espada, ang tibok ng aking puso, lahat ay naging isa sa kaingayan ng digmaan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko siya, ang prinsipe ng katabing bayan, ang prinsipe na kaagaw ko sa kaharian. Ang mga mata niya ay nag-aalab sa determinasyon, sa galit, sa isang pagnanasa na hindi ko lubos maunawaan. Nagtagpo ang aming mga espada sa gitna ng labanan. Isang pagsalubong ng mga kapalaran na hindi na mapipigilan. Sa bawat hampas, sa bawat salag, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nasa aming mga balikat. Ang aming laban ay higit pa sa pisikal na paglalaban. Ito ay isang pagsubok ng aming mga puso at isipan. Ngunit sa isang iglap, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, may narinig akong isang sigaw mula sa likod ng kalaban. Isang sigaw na bumalot sa akin ng hindi maipaliwanag na takot. Tumigil kami sa aming laban, parehong naguguluhan sa kung ano ang nangyayari. Ang sigaw ay nagmula sa isa sa mga kanyang mandirigma at ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at pangamba. Prinsipe, may mga nagtatangkang manggulo sa ating bayan. Sigaw ng isang mandirigma na hindi ko kilala. Ang kanyang tinig ay puno ng takot at pag-aalala. Sa isang iglap, naisip ko ang posibilidad na ang aming laban ay isang panlilinlang. Ang aming mga kalaban ay hindi lamang ang hukbo ng katabing bayan, kundi may iba pang puwersa na naghahangad na maghasik ng kaguluhan sa aming mga kaharian. Ang mga mata ng ibang prinsipe ay nagbago mula sa galit at determinasyon patungo sa pagkabahala at pag-iisip. Ngayon, sa gitna ng digmaan, isang kasunduan ang tila hindi maiwasan. Kami ay magkaaway, ngunit sa isang iglap, naging magkaalyado kami sa isang laban na mas malaki kaysa sa aming dalawa. Ang sigaw ay nagbukas ng bagong kabanata sa aming kwento, isang cliffhanger na puno ng katanungan at inaasahan. Sa likod ng aming isipan, naroon ang posibilidad ng isang bagong simula. Ngunit paano nga ba namin haharapin ang bagong banta na ito? Ang mga sagot ay nasa hangin, naghihintay na matuklasan sa susunod na yugto ng aming epikong kwento. Sa pagdating ng umaga, ang mga ulap na tila nagbabadya ng unos ay unti-unting naglaho sa malawak na kalangitan. Sa kabila ng katahimikan ng paligid, ramdam ko ang nakaambang panganib na parang malamig na hangin na dumadampi sa aking balat. Ako si Prinsipe Adriel, ang panganay na anak ng hari ng Arlandia. At sa araw na ito,
ay magaganap ang pinakahihintay na tagpo sa pagitan naming ni Prinsipe Lian ng katabing bayan. Simula pagkabata, kami ni Lian ay parehong sinanay para sa araw na ito. Isang bahagi ng kasaysayan ng aming mga kaharian, ang pagtatagisan ng aming angkan na nag-ugat sa hidwaan ng aming mga ninuno. Ngunit ngayon, hindi lamang ito isang simpleng tunggalian. Ito ay laban para sa trono, laban para sa kapalaran ng aming mga nasasakupan. Sa paglakad ko patungo sa puok na pinili para sa aming paglalaban, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad sa aking balikat. Ang mga tao sa kaharian ay nagkakaisa sa pagdarasal para sa aking tagumpay, ngunit alam kong sa kabila ng kanilang mga panalangin, ako lamang ang may kakayahang baguhin ang takbo ng aking kapalaran. Nang marating ko ang arena, nakita ko si Lian sa kabilang panig. May kakaibang ningning ang kanyang mga mata na tila nagsasabing siya man ay handang ibigay ang lahat para sa laban na ito. Hindi ko maikakaila ang respeto ko sa kanya. Isang prinsipe na may angking talino at tapang. Ngunit sa kabila nito ay may taglay ding misteryo na hindi ko lubusang mawari. Sa pagsisimula ng laban, ang sigaw ng mga tao ay tila mga alon na umaabot sa aming pandinig. Humugot ako ng malalim na hininga, hinawakan ang aking espada, at naramdaman ang bigat nito sa aking kamay. Sa isang iglap, nagsimula ang aming paglalaban. Ang mga espada namin ay nagtagpo, lumilikha ng tunog na parang kulog sa gitna ng katahimikan. Habang lumilipas ang mga sandali, naglalaro sa aking isipan ang mga aral na natutunan ko mula sa aking ama. Ang kanyang mga payo ay nagsilbing gabay sa bawat hakbang na aking ginagawa. Ngunit alam ko rin na sa laban na ito, higit sa estratehiya, ang aming puso, ang tunay na magpapasya sa magiging kapalaran. Nagpatuloy ang aming sagupaan, isang sayaw ng buhay at kamatayan, ng pag-asa at takot. Sa bawat hakbang, sa bawat galaw, naramdaman ko ang pagod na unti-unting bumabalot sa aking katawan. Subalit hindi ko ito pinansin. Ang aking determinasyon ay mas matibay pa sa bakal ng espada na aking hawak. Sa gitna ng laban, biglang bumagsak si Lian sa lupa. Ngunit bago pa man ako makalapit upang tingnan ang kanyang kalagayan, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa buong arena. Ang mga tao ay napatingin sa langit at ako'y nagulat nang mapansin ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa kabila ng liwanag, isang figura ang unti-unting nagpakita. Isang matandang lalaki na may suot na balabal na tila hinabi mula sa mga bituin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang mga kwento ng daan-daang taon, mga lihim na hindi kailanman naisalaysay sa sinuman. Adriel, wika ng matanda, ang iyong kapalaran ay hindi lamang nakatali sa labanang ito. May higit na mas malaki pang misyon na naghihintay sa iyo. Natigilan ako, hindi alam kung paano tatanggapin ang mga salitang iyon. Naramdaman ko ang pag-aalinlangan sa aking dibdib. Ano ang ibig sabihin ng matandang ito? Ano ang misyon na kanyang sinasabi? Bago pa man ako makapagtanong, naglaho ang liwanag at muli kong narinig ang mga sigaw ng mga tao. Si Lian ay unti-unting bumangon mula sa kanyang pagkakadapa at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang pagbabago. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag, ngunit ramdam ko ang kakaibang koneksyon sa kanya. Sa mga oras na iyon, naisip ko ang mga posibilidad. Ano ang tunay na dahilan ng aming tunggalian? At ano ang misyon na tinutukoy ng matandang nagpakita sa akin? Sa paglipas ng sandaling iyon, naramdaman ko ang kapangyarihang bumabalot sa aking katawan. Ang laban namin ni Lian ay tila nagkaroon ng bagong kahulugan. Isang simula ng bagay na hindi pa naming lubos na nauunawaan. Ngunit alam kong sa kabila ng lahat, ang aming kapalaran ay hindi na lamang tungkol sa trono, kundi sa mas malawak na kaharian ng tadhana. Sa paglalim ng gabi,
Ang katanungan sa aking isipan ay nagpatuloy na bumabagabag sa akin. At sa aking puso, naramdaman ko ang pag-usbong ng bagong pag-asa. Isang simula ng bagong yugto na puno ng misteryo, pagtataka, at hindi inaasahang mga pangyayari. Sa gitna ng kaguluhan ng labanan, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na pumapasan sa aking balikat. Ako si Prinsipeng Alaric, ang panganay na anak ng namayapang Haring Eldrin ng Kaharian ng Eldoria. Sa kabila ng aking pagnanasa na ipagtanggol ang aking trono, naroon ang di maipaliwanag na pag-alala sa aking kapatid na si Prinsipeng Orion, ang prinsipe ng katabing bayan, na ngayon ay kaaway ko sa labanan para sa kaharian. Ang digmaan ay hindi lamang isang pisikal na tunggalian. Ito'y laban ng mga damdamin, mga paninindigan, at ng aming nakaraan. Sa simula, malinaw ang lahat. Ang aking tungkulin ay ipaglaban ang aking kaharian. At ang sa kanya ay ang patunayan, ang kanyang karapat-dapat na pamunuan, ang aming bayan. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbago ang mga hangganan ng aming mga layunin. Nang una kaming nagtagpo sa larangan ng digmaan, hindi ko maialis ang alaala ng aming kabataan. Sa kabila ng pag-away at pagtatalo, kami nagkaisa sa aming mga pangarap. Ngunit ngayon, tila ba ang bawat hakbang ko'y may dalang matinding pangamba. Pangamba na maaaring natapos ang lahat. Ang mga kaluskos ng espada, ang mga sigaw ng mga kawal, at ang amoy ng usok ng nasusunog na mga tolda. Lahat ng ito'y nagbigay diin sa bigat ng aking pasa. Habang lumilipad ang mga palaso sa aming paligid, napansin kong bumababa na ang araw at ang mga anino ng gabi nagsisimulang umabot sa aming kinaroroonan. Ang mga kawal ko'y patuloy sa kanilang paglaban, ngunit ang pagod at takot ay nagsisimula ng bumalot sa kanilang mga mata. Sa likod ng kanilang pakikipagtunggali, ramdam ko ang kanilang pagnanasa na ako'y magtagumpay, na ang aming kaharian ay manatiling buo at matatag. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman kong may kakaibang presensya sa paligid ko. Ang malamig na hangin ay tila ba may dalang mensahe, isang mensahe ng babala. Nakita ko siya, si Prinsipeng Orion, sa kabilang dulo ng larangan. Maging siya ay tila nag-aalinlangan, ang kanyang mga matay puno ng tanong at pagdududa. Ang aming mga paningin ay nagtagpo, at sa isang saglit, nawala ang tunog ng digmaan. Sa halip, naroon ang tahimik na pag-uusap ng aming mga puso. Ngunit, ang sandaling iyon ay hindi nagtagal. Ang ingay ng labanan ay bumalik, at ang aming mga espaday muling nagtagpuan. Sa bawat tagpo ng aming mga talim, ramdam ko ang init ng kanyang galit at ang lamig ng kanyang kawalan ng pag-asa. Ang bawat hampas ay may dalang kwento ng aming nakaraan, at bawat pag-iwas ay may dalang pangarap ng hinaharap. Ngunit sa gitna ng aming paglalaban, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Ang lupa sa ilalim namin ay biglang yumanig, na tila ba may buhay ang daigdig. Ang mga kawal ay nagmadaling naghahanap ng kanlungan, at ang mga kabayo'y nagtakbuhan sa iba't ibang direksyon. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang isang matandang babae na nakatayo sa tabi ng isang sirang pader. Ang kanyang mga matay may kakaibang sinag, at ang kanyang boses ay tila ba umabot sa aking pandinig, kahit sa ingay ng digmaan. Prinsipe Alaric, wika niya, ang iyong kapalaran ay hindi lamang tungkol sa korona. Ang inyong tunggalian ay may mas malalim na kahulugan. Ang karimlan ay sasapit, at sa inyong kamay, nakasalalay ang kapalaran ng Eldoria. Bago ko pa man siya matanong, isang matinding liwanag ang bumalot sa paligid. Naramdaman ko ang pagkalat ng enerhiya, at sa isang iglap, ang lahat ay tila nagbago. Ang mga kawal ay nagmistulang mga anino, at ang mga tunog ng labanan ay naging hangin ng katahimikan. Nang bumalik ang aking pandama,
Nakita ko si Prinsipeng Orion na nakatayo sa harap ko. Wala na ang galit sa kanyang mga mata. Sa halip, naroon ang isang kakaibang pangunawa na ang aming laban ay hindi tungkol sa pagkatalo o tagumpay, kundi tungkol sa isang mas malalim na layunin. At sa puntong iyon, nagpasya kami. Ang digmaan ay hindi pa tapos, ngunit ito'y nagkaroon ng bagong direksyon. Ang kaharian ay nasa bingit ng pagbabago at sa aming mga kamay ay nakasalalay ang kinabukasan ng Eldoria. Ngunit sa likod ng aming bagong pasya ay naroon ang isang tanong na walang kasagutan. Ano nga ba ang tunay na kapalaran na naghihintay sa amin sa pagsapit ng karimlan?